Tanong ko lang si Orle, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag mayroong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili. Oh, yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate? Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor. At ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines! Marines! Talagang kaya mong proteksyonan ng sarili mo? Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Meanwhile, Sa huli, ako po ay nagdanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po, nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Marcoleta, nagtrending, nabuking daw. John 8 verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Bakit biglang trending si Senator Marcoleta? Yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na... So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw po makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ng ganung tao at meron nga siyang gustong salaysay. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Mula sa mga feed natin hanggang sa group chat ng kapitbahay, umiikot ngayon ang pangalan niya. Pero teka, hindi lang ito mga basta viral clip. Hindi lang ito basta Senate hearing, may mas malalim kasing kwento. Yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Corps na, Your Honor. Kay, sa bahay mo nun ni speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Minsan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin. Pero, based doon sa group chat namin is, kasi namomonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Is 3 times a week, most likely, lalo na pag-December. Ang testigo na hindi testigo, una pumasok sa eksena si Orly Gutesa, ipinresenta bilang testigo, ipinakilala bilang whistleblower. Pero hindi pala siya bahagi ng security team ni Congressman Saldico. Ay security ni Michael Yang nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Salamat po, Ginoong Gutesa. Nagde-deliver kami ng basura ay ni Mike. Paano niyo po nalaman na bahay yon ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na doon po yung bahay ni Michael Yang. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura. Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa yung dating Michael Yang. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. Dating bahay ni Michael Yang. Paano niyo po nalaman na bahay yon ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Salamat po, Ginoong Gutesa. Na-confirm daw sa isang source na staff security lang daw siya, hindi kasama sa mga sensitibong meeting. Kung gayon, saan nanggaling ang info niya at bakit biglang sumurpot sa Blue Ribbon hearing out of nowhere? Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Hindi ko makita na putol na siya. Dito na pumapasok ang twist. Si Gutesa ay dinala kay Marcoleta pero hindi basta-basta.
Enter Mike Defensor. Siya mismo ang nagdala kay Marcoleta. Si Defensor ay kilala bilang Duterte loyalist, close friend ni Vic Rodriguez na dating executive secretary. At kung susundan mo ang connections, Edwin Rodriguez, kapatid ni Vic, ay campaign manager ni Defensor. Therefore, hindi lang ito personal testimony. Mukhang isa itong carefully planned move. Ang tanong, totoo ba ito? At ang affidavit na hindi affidavit, Attorney Espera, ang sinasabing nagnotaryo, nagsalita. I did not notarize it. Kung hindi totoo ang notaryo, paano magiging official ang affidavit? At kung hindi official, paano ito naggamit sa Senate hearing? Pag madali, Naputol na. ulitin mo yung paragraph 20. Hindi ko makita na Diba? Sarili niya statement, di niya matandaan. putol na siya. Diba? Patay ang direktor. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Kasi So, diba? Stick to the script. Baka kung ano masabi mo. Sabi ng direktor. Diba? Sabi ni, ni Senator Marcoleta. bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo. Oh, alay, kabisado. Kabisado. Bakit? Makakliro to lang nga. Siya yung gumawa ng affidavit, right? Mga kakli. Siya yung gumawa ng sarili niyang affidavit. So, hindi ba dapat nasa kanya yung original? Hindi ba? Bakit parang wala sa kanya yung original? Parang photocopy yata yung nasa kanya. Bakit kabisado ni Senator Marcoleta yung sasabihin niya? Diba? Ayoko sabihin siya yung gumawa. Kaya lang bakit mas kabisado niya pa kaysa sasabihin itong si Gutesa? Oh, tinan Uy. nyo. Huwag kang magmadali. Oh, diba? Talagang take your time. Habang dumarami ang tanong, mas nagiging malinaw ang mga patterns at makikita natin ang iba't ibang mga pangyayari sa Senate. Atin pa itong panoorin mga kaibigan. Nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? Hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. Wow! Paano mo naman nalaman nagulat ang tropa mo hindi ka pa lumalabas dyan? May kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Wow! Papasok sa Erwin Tulfo, hindi na nakatiis. Teka muna, Mr. Secretary, Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila na sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi. Wow! Nagkabul-bul na si Kuya. O saluhin mo na, Atty. Marcoleta. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. May nagsasabi na tila nag-coach si Marcoleta at sobrang nanginginig at kabado ang witness. Isama pa dito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Sa panahon na nagtatanong si Senator Erwin Tulfo na may nagsenyas sa kanyang likod at umiiling pa. Ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila na sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi. Wow! Nagkabul-bul na si Kuya. Kapag nakakasagot si Gutesa ng hindi maayos, totoo ang Biblia, hindi madadaig ng kasinungalingan ang katotohanan. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. 1:8 verse 32. Sino nga ba si Orly Gutesa?
dating Marine, dating security consultant daw ni Representative Saldico at ayon sa kanya, 46 na maleta daw ang personal niyang inihahatid, hindi ordinaryong maleta, kundi puno ng basura, hindi literal na basura, kundi basura na yung ibig sabihin ay pera. Pero lumalabas na may mga abogado na nagsasabing hindi siya ang nagnotaryo ng affidavit ni Gutesa. At dito pumapasok si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sabi niya, huwag tayong maligaw. Oo, mahalaga ang isyu ng notaryo, pero ang dapat ayusin ay ang laman ng affidavit. Bakit? Kasi kung totoo ang mga aligasyon ni Gutesa, hindi lang ito simpleng fake notary issue, ito ay malaking iskandalo ng flood control kickbacks. At dito papasok ang napakalakas na tensyon. Habang nag-aabala ang lahat kung lalabas muli si Gutesa, bigla siyang nag-no-show sa DOJ appointment. Hindi siya nagpakita. Maraming nagtatanong, bakit? Natakot ba siya? O baka may ibang dahilan? Kung mapapatunayang peke nga ang notaryo, therefore, ang buong testimonya niya ay pwedeng mabura. Pero kung hindi ito mapapatunayan, therefore, mas mabigat ang ebidensya laban sa mga mambabatas na binanggit niya. Dito nagiging mas matindi ang tanong. Pero kung totoo, ang katotohanan ay pilit pinapatahimik. Paano kung ginagamit ang issue? Paano kung ang katotohanan ay pilit pinapatahimik? At paano kung ginagamit ang issue ng notaryo para ilihis ang mata ng publiko? At ang tanong, totoo ba na witness si Gutesa? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang inyong saloobin. Gaya ng sinasabi ng Biblia, walang natatago na hindi malalantad. Lucas 8 verse 17, maaring matagal, maaring madumihan ng kasinungalingan ang kwento, pero ang katotohanan ay mananatili. At gaya ng sinabi ni Lacson, malilihis na malilihis kung doon lang kami tututok. Ang mahalaga ay malaman kung totoo ang laman ng affidavit. Kaya habang ang publiko ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari, tanungin mo ang sarili mo, kanino ka maniniwala, sa kumakalat na balita o sa dahan-dahang nahuhubad na katotohanan? Dahil mga kaibigan, totoo ang Biblia na malalaman at malalaman kung ano ang totoo at malalantad anumang mangyayari. Ngunit lagi nating tatandaan na ang ating Panginoon Diyos ang tunay na katotohanan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus. Inilantad niya ang katotohanan ng pagka-Diyos at karakter ng ating Diyos Ama sa pamagitan ng Diyos Anak na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Inilantad niya ang tunay na pagmamahal ng Ama. Kaya nga naman kaibigan, magpasakop tayo sa ating Panginoon Jesus dahil ang tunay na daan ay masusumpungan lamang sa Kanya. Hanapin natin ang tunay na daan. Lumapit tayo sa tunay na daan kaibigan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, sa inyo pong kabutihan sa amin. Inyo pong patnubayan, Panginoon, ang aming bansa. Ngayon, Panginoon, nanawa ang katotohanan. Nanawa po'y lumabas ito upang sa ganoon ay magiging mas mabuti po ang aming pamayanan. Gabayan po ang bawat isa at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At itungo po parati, Panginoon, ang aming pong mga paa sa tunay na daan na masusumpungan lamang namin sa aming Panginoon Jesucristo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.